Channel, this is Nib TV again. So ngayon meron naman akong itatry na i-repair. Ito siya guys. Kasi ito, hindi na nagpa-power. Bali ano siya, adapter, 5 volts output. Okay. Tsaka isang, ito, 12 volts ang nakalagay. Adapter din sa AC/DC adapter. Ito mukhang na-repair na to dati, ano, may bukas na. So titingnan natin. So check muna natin kung ano yung naging kanya. Yan, ating tester. Tingnan natin kung may short. So plug in. Okay. Saksak natin. Ayan. Power on. So wala siyang, hindi siya nagpa-power. May kuryente na yan guys. Ayan, 234 volts, zero current, zero power. Okay, so ganun din tong isa. Itong isa naman is saksak natin 12 volts. So sukatin natin kung meron tayo nakukuhang 12 volts dito. Okay, so itong ating tester. Okay, ilagay natin sa okay, 30 volts. Ayan guys, ayan. Kung nakita yan, DC. Tingnan natin kung may makuha tayong power. Negative itong sa outer, positive itong sa inner. Ayan guys, walang reading. Okay. So, sira din. Tapos, ang nakukuha natin dito, ito, meron siyang 0.02 ampere, so wala na rin yan. May na-reading siya na mga 2.63 watts power, pero wala na rin yan kasi hindi siya maka-power on ng 12 volts. So, yan guys ang ating ayusin. Pero bago tayo mag-upisa, isa muna maikling intro. Guys, so off muna natin. Okay, tanggal natin. So try natin tong biyakin. Sundan lang natin tong dating biniyak. Shorted shorted ang diode ayan papalo sa almost zero Okay, so tanggalin natin tong diode. Painitin ko lang muna ang aking pan guys. Pinapainit ko yung aking soldering iron. I-test natin ulit. Ito yung nakita ko. Bali na sa secondary section na siya. Kasi dito yung primary section natin. Ayan. Sa power supply. Okay. So mukhang okay naman yung mga capacitors niya. Ayan. Medyo wala naman ako nakikitang mumbok. Ito lang yung napansin ko yung dahil dito sa output. Check natin ulit, papakita ko sa inyo guys So bali ito siya, itong paa na to, ito, tsaka ito,
Okay guys, kung titingnan natin sa ating kuan, okay, so yan, siniro natin, naka times 1 tayo, naka 0, tapos okay na yan. So dapat pag test natin dito, isang side lang ang papalo, yung side hindi, yung isang side hindi. Ayan guys, tingnan nyo, sukatin natin yung paa, ito yung isa. Kita nyo guys, teka lang, ayan, tingnan nyo guys, yung palo nya almost sumagad sa 0. So so short yan. Pag binaliktad, dapat hindi siya papalo ng ganon, hindi siya gagalaw. Kung good siya, ayan, pumalo rin, baliktad, so confirm na short siya. Yung ibang mga diode dito guys, sa primary, check na rin natin habang maghintay tayo minute yung ating okay, so ito yung 4 na diode sa ating bridge rectifier. Isa, wala. So good yung kuan ito, ang 4 na diode sa primary. Ito lang yung try nating tanggalin, tapos palitan natin. Itong nandito. Okay, so natin, try natin. Baliktaran. Ito yung negative, yung may guhit na puti. Sa analog, baliktad siya. Ang negative, kailan dyan mo ilalagay yung positive. Tapos yung positive side na terminal, dyan mo tutok yung negative ng yung probe. So yan, meron siya, di ba? Tingnan nyo, palo na guys, halos mabot sa 0. Baliktaran natin, meron din. So short siya. Supposed to be isang side lang may palo, isang wala. So hanapan ko ng kapalit to guys, tapos subukan i-try natin kung gagana na siya. Okay, balikan ko kayo pag may nakita akong kapalit. Saksak muna natin light tester natin. Okay. Saksak. So wala sang short. Okay. Meron siyang 0.44 watts. Okay. So try natin test yung value natin ulit. Lagyan natin sa DC. Ayan, naka DC volts.
Negative. Ayan guys, may 12 volts na siya. Oh. So gumana na siya guys. Ayan oh. Ayan. Kanina wala tayong nasusukan 12 volts, ngayon guys meron na. Positive, negative. Ayan. Ayan, may 12 volts na. So good na guys. So nagawa natin tong isa. Isasara na lang natin to. Okay. Okay, isasarado natin ito, tapos didikitan na lang natin yung side niya. Okay. Hanap natin yung sira niya, no? Ito lang yung diode na to. Yung sa output. Alright. So, didikit natin muna, guys. Ayan. Hindi pa lang alam kung gagana ba to pag dinikit natin dyan. Hindi na siguro to natin ibalik. Ito na lang, isasara natin tapos lagyan natin ng glue. Yung kanya gluehan natin yung yan, isasara natin ganyan tapos lagyan natin ng glue paikot. Okay. Ano muna natin, pwesto natin maigi yung kanya. Ayan. So, lagyan natin muna ng pandikit. Madali lang naman gawin tong mga ganito. Okay. Pandikit. Yan. Patuyuin lang natin. So, okay na tong isa. Yung isa naman, ito, kailangan din natin siguro ito buksan ng test nga natin uli. Wala talaga, walang power. Subukan natin yung ating USB tester. Okay, so meron tayong USB tester. Ayan, wala siya, 0. Hindi umiilaw. USB tester. Yan, wala rin. Hindi nag-operate yung ating USB tester. So, tanggalin natin ulit. Buksan din natin yan para makita natin kung ano sira. Okay, off. Saan ang bukasan ito? Ayan, ito guys, may diode dito sa dulo. Ayan. Okay. Walang palo. Balik na rin natin. Walang palo rin. Mukhang sira din tong diode nito. Ayan, meron. Meron, pero nag-o-oil yun. Ayan, umilaw yung ano niya.
Okay yung yan guys, yung ilaw niya. Yan, sinupply natin yung bridge diodes. Try natin, check. Negative. Ayan sa diode. Ayan, diode. Okay. Kabila. Oops. Teka lang. Focus natin. Ayan, para mas kita. Negative. Itong nandito, yung may guhit na puti. Yan. Ayan, okay naman. May reading naman. Pag binaliktad. Wala. So, good. Kabila naman. .02 volts. Mukhang sira yung kanyang gana. Bridge diode. Shorted. May shorted sa kanya. Ito. So, parang wala akong ganito. Titingin muna ako guys kung may ganyan ako. Ayan. Parang yan yung kanya. Bridge diode niya. Okay. Hanap muna ako guys. Unfortunately guys, wala akong nakitang pwede ipalit dito. Sa diode na to. So, pinalitan ko na siya ng ganito kasi sira nga yung tinanggal natin ito. Ayan, sira to guys. Tinanggal natin dyan, umigoy. Kaya hindi rin siya gumana guys, hindi pwede. So hindi ko na siguro gagawin ito dahil wala tayong ganung pamalit pyesa na ganito. Pamalit na ganyan. Tapos ito rin nakita ko, tinignan ko sa tester, may leak din ito, itong transistor na to. Yung parang wala rin akong ganitong klaseng pamalit. C945 pala, C945. Wala rin akong ganyan pamalit. Tinignan ko sa mga stock ko ng mga transistor, wala rin. So hindi ko rin siya guys magagawa. So okay lang yan guys. Ganyan talaga. Minsan may piyesang available, minsan wala. Tulad ng walang available. So hindi ko na siya itutuloy. At least kahit pa paano may nagawa tayong isa. Ito yung kanina. Ito yan. So ito, tabi na lang natin ito. Baka pag nakakakuha na ako ng pyesa, saan ko na itutuloy, gagawa ko na lang hiwalay na video. Okay? So ito guys, yung kaninang ni-repair natin ako, tuyo na rin naman. Testing natin guys. Yan. Tapos, okay, tingnan natin kung meron pa rin siyang 12 volts. Ayan, at asa DC. So, ito yung negative. Tapos positive yung sa loob. So, ayan guys, may 12 volts So, nagawa natin tong isa. Dito na lang ating video. Kung nagustuhan nyo guys tong simple repair ng mga ganitong ating mga power supply o charger, AC adapter pala. Like and share na lang guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para update kayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.